Nahihirapan ka bang maningil dun sa merong may utang sa'yo? Hindi mo alam kung ano yung dapat gawin para makuha uli yung pera or obligasyon na nararapat na nasa sa'yo. Mhm. Yan ang pag-uusapan natin this episode. Yan. Welcome to Legal Guide Philippines, where we simplify the law to help you You, make better choices. I'm attorney Ramon Ramirez, and I'm with my partner. Attorney Erwin Zagala. And joining us today will be our associates. We have Christopher Taginod. and Attorney Dame Alfonso. Yan. All right, all right. So So, napakaganda ng topic natin ngayon. Utang. utang. Naku, Ayan. marami yan. Marami yan sa Facebook. Oo, hindi actually ang dami nagtatanong sa mga events, mga comments. So pinagbigyan ko na, gagawaan na natin ng episode. What is the best thing you can do for yourself kapag hindi talaga madaan sa maayos na usapan yung may utang sa iyo. In fact, Yun. minsan ang mahirap diyan, tataguan ka pa eh. Oo. Minsan sila panggalit, sir. Ayun Pag nga, hinihingil mo. biglang bumabaliktad, no? Kapag umuutang, bait, no? Oo. Ikaw na yung ikaw na yung naniningil. Ano yung mga naririnig natin minsan, Attorney Dave? Kunwari sinisingil na, ano yung sasabihin? Pag sinisingil na sabihin, yumaman ka lang, masama na ugali. Diba? Or kulang ka naman sa pag-unawa eh. Hindi mo Oo. naiintindihan yung sitwasyon ko. Pero ang napapansin ko rito, actually, yung pag-iintindi could only go so far. May limitasyon din tayo eh, di ba? So, maganda siguro, bunutin na natin yung mga tanong na Okay, meron tayong, as Nakalap usual, natin. meron tayong top 5 na mga questions. Namili tayo. So, inayos natin para mas maano siya, no? Mas madaling maintindihan. Ayan, Alright, sige, so, kuha tayo. namili tayo. Sige, so unahin natin ito, number 1. Oh, this one is from Nora F. Sabi niya, attorneys, thank you sa more power. What is a small claims and ano ba yung mga kaso na covered ng small claim? Yan, Okay. okay. So, maganda Ano ba yung small claims? Oo. Okay. Okay. So, small claims, may bago po na paraan wherein you can get help from the courts para makakuha ka ng desisyon tungkol dun sa utang. Yun. Ngayon, ang usual kapag 'di ba, magkakasuhan tayo, and this is purely utang lang or civil in nature, 'di ba? Attorney Dame, ano yung usual na pumapasok sa isip ng mga tao? Pag magkakasuhan, anong mangyayari? Pag magkakasuhan, ang may isip agad nila, attorney, matagal. Kasi Matagal. dadaan sa court. Mhm. Tapos yung, parang yung napapanood nila sa TV na intense yung mga hearing. Yes. Oo. Oo. Ayun, ganun, sir. May mga Yung witness. mga witness. Tapos, syempre, yung mga abogado, ano sasabihin? Objection. Ayun, syempre, hindi mawawala yun, di ba? Yes. Oo. So, ang nagiging negative na side effect nito is yung mga tao na talaga namang may utang sa kanila, medyo na-discourage or iniisip, wag na lang, pabayaan ko na lang, parang I don't want to go through the whole thing. Yes. Pero may bago ngayong panukala na, Chris, baka you might want to Yes. give a quick orientation. Go. This is Supreme Court na in-implement lately, which is the Administrative Matter number 08-7-SC. This is implemented last 2022 pa. Mhm. So this is the rule on expedited procedure at kasama doon yung sinasabi nating small claims. Small Yes, claims. oo, Okay. oo. Ano pinagkaiba na itong small claims na to sa normal na procedure na pag-file ng kaso? Actually, ito mabilisan. Pag sinabing small claims, based doon sa rules pa lang, expedited. So medyo mabilisan siya. So dito pa lang, once na pagpasa ka ng claim or nagkaroon kayo ng hearing, within 24 hours, magkakaroon kayo ng decision na. Oh, theoretically. Theoretically. So, Hindi kasi minsan may mga, ang nai-experience yes. minsan may mga delays pa rin na nangyayari. But at the very least, ito, yung time frame, napakaliit kumpara sa sa normal na mga proceedings. Chris, ito ngayon, ang tanong ko initially, relative kasi yung small eh. Diba? Kunwari, minsan Yes, nagbibigay ka ng tip, yung iba, okay na yan, 20. Kaya lang, sa panahon ngayon, di ba? Parang, ay, si Atty. Dave, mahina dyan, magkano ka ba mag-tip? Ano lang, 50. 50. But for other people, 100, yung iba 500. But the point is,
values are relative in nature eh. So gusto ko sanang tutukan yung definition ng small. Kasi baka iniisip ng tao, ay hala, small claims. Baka hanggang, ano yan, 5,000 pesos, di ba? Yes, yes. 10,000 pesos lang yung pwede. Can you tell us a little bit about ano yung small claims at ano yung saklaw ng small claims? Yes. Based doon sa sinabi nating batas, may range siya or limit kung paano ano yung mga covered na cases na pasok sa small claims. So itong limit na to is not exceeding 1 million pesos. 1 million. Yes, So yun oh. ang small dito sa Yes, this is a small. So 1 million and below. Yes, Tama ba? It's 1 million and then below. So, and I'd like to clarify, no. So guys, no, so ang sinabi nga ni Chris, no, para mag-qualify tayo sa small claims, which is under our rules of procedure, ano na siya, no? Mabilisan na klase na Mabilisan, kasuhan, oo, no? So if it wasn't clear, mabilisan siya na kasuhan, hindi na siya dadaan nung sinasabi nga ni Attorney Din na yung usual na civil cases. Yes, Sabihin, kasi nga yung civil cases natin, ang tagal niyan, no? Magpo-file ka ng complaint, meron ka ng answer, and 'di ba? Kukuha ka presentation ng of witnesses. may trial and presentation of witnesses na ang daming posibleng may mga ang daming schedule, maraming postponement, no? Nangyayari po 'yan, no? Matagal po usually ang kaso, no? And but in this case, para mag-qualify tayo dun sa mabilisan, 1 Mabilisan. million, no? So ang Yes. tanong ko rin is I think nag-focus tayo sa utang, no? But utang lang ba yung pag sinabing small claims or meron bang mga iba pang klaseng kaso? Actually, nakalagay din sa batas to na ano yung mga allowed na mga scenarios or claim. This is based on damages sa kontrata. Mhm. Ito madaling tandaan natin do kasi most of the contracts na ini-implement ng mga, for example, mga empleyado or mga companies is nagkakaroon ng damages. So, for example, may nakalagay na Or damage. danyos, no? Danyos, oo, interest. So, maano na tayo dyan, medyo experience na tayo dyan, lalo na yung mga non-compete clauses. So, yon pasok yon sa mga damages arising into contract. So non-compete enforcement of non-compete Yes. Provisions kasama yan kasi part siya ng kontrata. Yes, sir. So Yes. I think ang takeaway dito is kailangan kung ano yun sa kontrata, posibleng maisama sa small claims. Yes, sir. Okay. Okay, so another thing is yung mga unpaid debts, yung mga utang. Ayan, utang nga. So, Pinag-usapan yan, yung natin. mga common na nangyayari sa sa paligid natin, yung mga utang. So, another thing is yung mga loan natin. So, yung mga loan natin, yung mga housing loan, mga car loans, kung pasok yan sa 1 million na range or na limit na binigay ng batas, pasok siya sa small claims. Okay. So, parang ang dating sa akin is utang galing sa kontrata. Yes. Tama ba? Yes. So, whether it's a debt, no? So, guys, ang utang is also a contract, no? Whether or not it's written, no? There's yes. may yan, no? It's still a meeting of mind. So, utang galing sa kontrata, whether it's, pautang naman, no? Yes. Or may pinirmahan talaga kayo, mga loan agreement, yan. O pwede rin mga hindi nabayaran na, let's say, goods or services. Yes, Yun. services. Kasama din po yan sa small claims. Yan, okay, thank you so much. Yes. Anything else to add? Another thing nakalagay din sa Pwede ba yung kulo, parang sa small claims, pwede nang ipakulong dahil sa small claims. Oo, naghahanap ng mabilis na paraan. Pwede ba yun? Actually, yung small claim is civil in aspect yan. So, Civil in nature. in nature. So, monetary claim lang ang inaano dyan. So, Pera. pera. ang Bayaran mo ako ngayon din. So, Yun, ito yung mga hindi siya ipakukulong kita, hindi Yes, gano'n. oo. Okay. So usually ang common na na nakikita natin once na may nagkaso sa iyo, so makukulong na ako agad. So, small claim is civil in nature. So To be clear, walang nakukulong sa small claims. yes, Okay, tama sige. yan. Okay, great. So another thing, sir, yung enforcement naman. For example, meron kayong kasunduan sa barangay. Kasi usually, ang mga utang is dinadala muna sa barangay. So, nagkakasundo doon. So, once na walang enforcement na nangyari within 6 months, so, pwede nyo na po ipasok yan sa small claims.
So Okay, yung okay. So, lumabag sa kasunduan sa barangay. Oo, Pwede so- rin sa small claims yan. oo. That So, presupposes na dumaan talaga ng barangay at Yes. nagkaroon ng settlement nagkaroon dun ng sa settlement barangay. sa barangay. Hawak na Yes. na settlement. Pero Again, kontrata pa rin yun. Oo. kontrata pa rin. Oo. But nakalagay sa batas, kung hindi na-enforce yun within 6 months, pwede mo nang mag-file ng small claims. Okay. Okay. Maganda yung sinabi mo na mabilis na solution. Yes, oo. For everything except criminal. Yeah. Basically, Yes. di ba? At least ito kung kunwari may tinataguan ka, di ba? Nung nangutang sa'yo, kahit pa paano may may additional na remedy. Yes, oo. Ayan. So it's a form of another remedy in case na hindi mo na masingil yung umutang sa So may panlaban ka kasi meron kang court order or decision ng korte. Ang dami ko pang gusto malaman dito. Attorney Ramon, bunot ka na Okay, susunod. so Tingin let's ko, go to our second question. Okay. Okay, this one naman is from Melanie P. Okay, attorneys, sino ang pwedeng mag-file ng small claim? Kailangan ko ba ng abogado for this? Okay, so thank you Melanie for your question. isa sa mga pinakamalaking balakid sa pag-file ng normal na kaso, Attorney Dame, as you mentioned kanina, di ba, sa normal cases, Yes, attorney. ang mahal, abogado pa lang. Oh. Di ba? Yes. So, yun ang iniisip nung... Yun naman lahat. Joke. Hindi, kumbaga parang meron na nga may utang sa'yo. And then, Gagastos dadagdag ka pa. sa Gagastos legal ka pa. fees. Masakit minsan, Oo. di ba? Yes, But for some people, no recourse Wala na akong magagawa Mm. Sa laki nung issue at saka nung amount, kailangan ko talagang gawa ng paraan to. And even yung legal fees, wala, lulununin ko na lang yun para lang Yes, yes. mabigyan ng lunas. But this new law, this new procedure Yes. rather is able to give another recourse. Yes, tama ka dyan, attorney. So, sabi dito sa tanong, sino ang pwedeng mag-file? So, anyone can file a small claims. Either you are a personal, individual or kumpanya mismo, pwede ka mag-file ng small claim. So, again, ang another question ng natin, nagtanong. So, Melanie, si si Melanie. Melanie, pwede bang mag-hire or kailangan ba ng abogado? So, ang sabi sa batas, according to the expedited rules of procedure, hindi kailangan or prohibited ang isang abogado. Oh, Pero, bawal. yes, Bawal bawal tayo. na bawal. Bawal Oo. tayo sa small claims. This Bakit is- natin pinag-uusapan to? Bawal tayo sa small claims. Actually, ang sa batas lang pinagbabawal appearances sa hearing. Pero you can seek an advice to a abogado sa legal firm or law firm. May So, theory ako kung bakit. Kasi, parang one school of thought says na kapag may mga abogado, mas nagiging komplikado yung usapan. yes, oo. Nagiging mas Sumahaba. matagal. Mas matagal. Mas Hindi naman palagi, Oo. pero Oo, posible. wag naman lahat Huwag naman lahat Oo. pero posible. But that school of thought basically is saying simplify natin yung Yes, proceedings. yung procedure. Kasi kapag nagkakaroon ng abogado, medyo nag-escalate, nagiging mas aggressive than what it needs to be. So yung spirit of this procedure, basically, binabalik tayo dun sa simple. Baka pwedeng yung mga parties lang ang mag-usap. Yes. And in fact, sobrang encouraged yung mga parties na mag-usap. Yes, Diba? oo. Chris, can you give some examples kung saan settlement is sought out dito sa buong procedure? Yes, sa procedure kasi ng small claims, so pupunta kayo sa korte, before kayo mag-appear sa judge mismo or doon sa mediator, pag-uusapan nyo muna or itatry nyong isettle on your own yung problema. Kasi doon pa lang, mababawasan na yung trabaho ng korte. And if I'm not mistaken, even yung mga court staff, ini-encourage Yes, na mag-usap yes. yung mga parties. I think that's the purpose of small claims then to settle yung problem or yung claim ng bawat isa. Lalo na maliit lang naman. Yes. I mean, maliit relatively. Relatively, maliit oo, lang. tama ka doon, sir. So pagdating nyo
So, ang gagawin ng pag-uusapan nyo muna, then once na nagkasundo kayo, you can appear sa mediator o eto na po, nagkasundo na po kami, eto na lang po yung magiging decision ng korte. Mediator or judge. Yes, Minsan, or diretso na sa judge. minsan sa judge mismo. So, minsan tatanungin kayo ng judge kung nagkasundo ba kayo. Ang sasagot lang dyan is yes or no. So, if ever na no, compromise, hindi kami nakapagkasundo, okay, sige, magbe-base na lang tayo sa mga papel na sinabmit nyo. Nice. Ganun yun. Thank you so Okay, much. wait. May Oh. tanong ako. Sabi mo, bawal ang abogado. Paano kung abogado yung may claim? Or ano mangyayari? Based dun sa batas natin, exception yon. So, once ang nagreklamo or yung nirereklamo is abogado, pwede siyang mag-file or ng small claims or mag-appear in court. Okay. Thank you so Very much. good. Okay, thank you all. Next Can I question. go? Can I go? Tingin ko, yes. Okay, dito na tayo kay... Okay, this is asked by Mr. Paul K. Hello, Paul. Hello. So, hello, attorneys. Ano po ang mga requirements para makapag-file ng small claim? And if ever, ano po yung steps? So, ano yung Okay. requirements and ano yung steps daw sa pag-file ng small claim? Okay, so unang tatandaan natin dyan, may mga resibo ba tayo doon sa claim natin? Ano Okay. yung mga resibo na to? Ito yung mga documents na or evidence na maipe-present natin sa korte. So, ito yung requirements. Yes, ito yung requirements. For example, meron kayong damages arising into contract. Unang titignan dyan ng korte is may kontrata ba? Okay. So, ito po, meron kaming kontrata. So, pwede tayong makapag-file ng small claim. So, mahirap tayong mag-file kasi nang wala tayong mga ebidensya na kailangan i-attach doon sa claim natin. So, ang kagandahan din po dito, ang small claims natin is may template na binigay ang Supreme Court. So, wala kang kailangan i-draft. Yes, Basically, wala na dapat fill up. na lang. So, for example, name, address, signature, and so on. So, doon pa lang makikita mo na. signature. Yes. So, Yes, so what I'm gathering from you, Chris, no, is pag mag-small claims tayo, of course, parang sa normal case, you started off with a complaint. No? Yes. Dito sa small claims, I think may May small form, claims form yes. na kailangan fill upan. Fill upan. Tama ba? Yes. And naka-template form na siya. Mm-mm. Tama ba? Is that Yes, what you're saying? naka-template. And of course, it's just a complaint. Yung pa lang yung claim form, di ba? Yes. Meron ka dapat i-attach na mga pruweba, dokumento, o ebidensya kung bakit sinasabi mo or para sa'yo, justified ka na singilin yung pagkakautang Yes, sa'yo, yung yes, claim sir. na yun. Yes. Tama ba? Yes, sir. So, tama ka dyan, sir. Okay. So, itong mga ebidensya na to, ang gagamitin ni Korte din para makapag-base kung saan sila magbe-base ng decision. Yan. Kung may claim ba or kailangan pa i-grant tong claim na. So once makapag-fill up na ng form, in-attach ko na yung kunwari may utang ka sa akin, no? 150,000, kunwari. Yes. Kakasuhan ko yan, si Dame, si Attorney Dame. So, meron akong form, meron din akong mga i-attach na mga ebidensya, whether kunwari kontrata, resibo, picture, kung ano man, no? Kung ano man na pwede ko. Ano nang gagawin ko? Punta na ako sa court. And then, Yes, sir. So, ang gagawin nyo muna, sir, is dapat mag-file muna kayo or magbigay ng demand letter. okay. So, this is very important. Okay. Kasi, pag walang demand letter is baka ma-technical tayo doon sa pagdating natin sa korte. So, Chris, lumalabas requirement to under Requirement. this procedure. Yes. So, once na na So, tayo, and kasama siya sa documents. Okay. yes, kasama Okay. po sir na nakapag-send kami ng demand letter. Ito po yung demand na pero hindi po sila nag-respond sa letter namin. May pwede na tayong mag-file ng small claim. So ilalagay din po natin yun as attachment doon sa small claims complaint. Chris, kaya lang wait, parang may conflict ako nakikita. Sinabi mo kanina na hindi kailangan ng abogado. And in fact, sa hearing, bawal nga ang abogado. Paano naman to demand letter? Hindi ba kailangan mo ng abogado para magka-demand letter? Actually, sir, kung kaya nyong gumawa ng sarili nyong demand letter, so ang sinasabi nyo lang naman doon is magbayad ka ng utang mo. So yun, enough na yun. Pero mas maganda kung gusto nating
mas may dating or may convincing yung demand letter natin, we can seek guidance to a lawyer. So, Okay. Actually, minsan sir, demand letter pa lang, Mm. naaayos na rin eh. yes. Kasi oo. lalo na kung lawyer ang pumirma at nagpadala, May minsan dating ano. may May dating, dating. opo. At kumbaga nako-convince yung other party na makipag-coordinate talaga para hindi na umabot sa korte. Yes. So, once nakapag-send tayo ng demand letter, hindi tayo pinansin for a reasonable amount of time, pwede na tayo mag-fill up again nung Yes, form, sir. small claims Yes. form. I-attach natin yung demand letter and yung other documents Documents. na magpo-prove na dapat kang bayaran ng tao Yes, or ng sir. kalaban. Yes, sir. Tama ba? Wait, let me recap that. To be clear, required ang demand letter. Yes. Yes, sir. Yung demand letter, mas maganda sana kung legal ang gumawa. Oo. Pero hindi required. Kung kaya ninyo gawin on your own, go ahead. Di ba? Yes. But ang important thing, whether abogado or ikaw yung nagsulat ng demand letter, isasama mo yan dun sa pag-file mo ng small claims. Tama. Okay? And Good. saan natin ipa-file, attorney? Eto sir, usually may nakalagay tayo dito is kung saan nakatira yung plaintiff. So sino yung naghahabla kung saan kayo nakatira, doon nyo ipa-file yan sa first level court, which is the Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, or the MCTC. So ito yung mga first level courts na nakalagay sa batas, sir. So magpa-file ka doon sa MTC kung saan nakatira yung plaintiff or yung naghahabla. So if ever naman meron kayong usapan pagdating sa kontrata, kasi usually nagkakaroon din ng usapan na in case na may damages, in case na mag-file ng cases, meron po nakalagay doon na may nakalagay po doon na defendant, kung saan nakalagay yung defendant or kung saan nakalocate or nangyari yung cause of action or Okay. yung utangan. Okay. Mm-mm. And so in this case, hindi na rin kailangan ng abogado para sa formal complaint. Yes. Kasi yes. yun na yung small claims form na fill upan lang, yun na yun. Yun na Yes yun. po. Yun na Okay. yun, sir. Very good. Clarify ko lang sir, no? Okay. Yung pag-file sa MTC, ibig sabihin sa lower court, sa Yes. Municipal Trial Court, Metropolitan Metropolitan Trial Trial Court. Court. Oo. At pwede kung saan nakatira ang naghahabla or ang dinedemanda, ang Habla. defendant. Yes. So either sa plaintiff or Or the defendant. Yes. Or even where the transaction When, occurred. Yes. Okay. Okay. Sige. Thank you so much for that clarification, Attorney Dame. Okay. I think okay na tayo. Shall we move on? We have the last two questions. Okay. This one, to. This is from Zenaida L. Ano po ang process ng pag-file ng small claims and gaano po ito katagal? Anong timeline? Parang ganun. Okay. So ganito 'yan. Mm. So ang sabi pa lang natin, small claim is mabilisan. So once na nakapag-file ka ng complaint mo sa MTC, within a week ata magkakaroon ka na ng summons. Oh, Magkakaroon na ng ano yung hearing. summons? Ano yung summons, Attorney Dame? Summons attorney, kapag ikaw ang defendant, papadalang ka ng court ng summons. Ibig sabihin, kailangan mo pumunta sa court o magbigay ng response dun sa Yes. idinemanda laban sa'yo. Okay, so summons basically sinasabi ng court, uy, may nagdedemanda sa'yo. Yes. Sagutin mo to Sagutin mo. or Okay. panagutan mo to. Yes. Okay. So, tama ka dyan, Oo. sir. Nangyari dyan, So within a week magkakaroon ng summons and may May hearing date na. may hearing date na usually yon. Wow, bilis, ah. So mabilis yun, sir. So bibigyan ka lang ng period to answer if ever na defendant ka, bibigyan ka lang ng period to answer the complaint Okay. based doon sa na-receive mong summons. Okay. So once na natapos yun, magkakaroon ng hearing. Wait, nakatanggap na ng summons, no? Yes. May opportunity ba yung defendant or yung nakatanggap para sumagot? Dun Yes. Sa ano? Yes, sir. So So may bibigyan sila ng time para sumagot. yes po. So magpo-file din sila ng sagot nila. Yes, sir. Magpa-file din ng sagot nila based doon sa na-receive na complaint mismo. So, ito ay ipapasa din to sa korte. Hmm. So, nakalagay din po naman doon sa summons na yon kung ilang days. Mhm. Ilang days ang period to file an answer or
Yeah, yung counter affidavit. Pwede bang yung sumasagot or we call that the defendant o yung dinemanda. Yes. Pwede bang yung dinemanda is, hindi actually, sa akin may utang yan. Ito ang tawag doon counterclaim, ano? So pwede ba Counterclaim. yan? Pwede ba tayo mag-counterclaim? Yes, sir, pwede naman po, pero this is separate po. So, another filing po ng complaint po ito. Okay. So, Hindi pwedeng doon sa main, sa Yes. unang case, yung Yes, sir. counterclaim. Yes, sir. So, Okay. itong kinaibahan ng small claims natin. Kasi sa normal civil case, may ganun, ano? Pag Yes, sumagot oo. yung defendant, Diretso na. Oo. ako ang may claim, May hindi yung taong yan. Di ba? Minsan may ganun na sagot. Yes, sir. So, bawal yun, no? Bawal ang Yes, sir. counterclaims. Okay. Sige. And then, so, maghihiring na. Ano mangyayari doon? So, atin tayo sa hearing. Mm. So, this is very important. Bawal mag-appear ang abogado except your attorney, your independent or yung plaintiff is an attorney. Okay. So, ang gagawin dito is mag-uusap kayo dun sa hearing na yon. So, before the appearance sa korte or sa judge or sa mediator, pag-uusapan muna nyo kung ano yung claim nyo at baka magkasundo pa. Mhm. So, after that, kung hindi kayo nagkaroon ng kasunduan, si judge po ay magbe-base na ng decision doon sa mga sinabit ng defendant and the plaintiff. So ang basehan nung judge will be yung small claims form form. with attachments Attachments. and yung sagot nung kabila. Yes, sir. Okay. So, Ano tawag doon? Answer pa rin ba tawag doon? yes, sir. Answer Okay. pa rin po. So, ganun mangyayari dyan. And kung walang nagkasundo nga doon, so for decision na ng korte to, so based po sa rules po na within 24 hours, dapat magkapag-decide na si judge doon sa claim. And in your experience, guys, ano ba tong 20? Kasi kung ako to 24 hours, wow, okay to Nangyayari ba 'yon or mukhang nasusubukan gawin? Anong experience niyo? Based on our experience, may mga korte na talagang mabilis talagang sumagot within 24 hours makakapag-decide na sila. Pero most of the courts kasi is sobrang dami rin ng mga dockets nila or mga kaso ina-handle nila. So, hindi nila na comply yung 24 hours pero as much as possible, nagagawa naman nila ng mabilisan. Mga 3 days, 5 days, makakapag-release. Okay na rin. Yeah, mas mabilis pa rin. Kumpara sa Normal lang. Ang layo niyan dun sa dating Tama. And okay, so mukhang pwede ba mag-appeal? Pwede ba mag-appeal si defendant? Kung natalo si defendant. Yun, sir. So, ang kagandahan kasi ng small claims natin is no appeal. No appeal tayo, sir. Then, once na nagkaroon ng decision, this is final and executory na. So, kung ako yung defendant, dapat lahat ng defense ko, kumpleto na. Kompleto na. So, Yes. pati yung dapat meron din akong attachments, may ebidensya din ako na ikakapit dun sa answer ko. Yes, tama, attorney. Yes. Very good. I like it. Marami akong natututunan. Shall we go to our last question? Go ahead. Okay. Our last question. This is from Mara F. Okay. Hello, attorneys. Ano naman ang advantages ng small claims? And if ever, ano po naman yung mga limitasyon kung meron? Okay, so mga advantages, first of all, mabilisan tayo. So yung korte, mabilis na umaaksyon ng korte doon sa mga complaint na pinapasa sa kanila and also simplified siya. So usually yung natin, yung complaint sa mga regular courts is magda-draft pang abogado diyan. So ito is may template na. Yes, ida-download mo lang. Ang kagandahan nito kung di ka nakakaintindi ng English, may mga Tagalog version sa baba and in other regions meron pa nga mga Visayas or Cebuana. So maiintindihan mismo ng complainant na if ever na hindi nakakaintindi ng salitang English. So, yun, Tsaka sir. bukod siguro sa mabilis, siguro dito sa small claims, less yung gagastusin talaga. So, less expensive na process para ma-recover mo yung utang sa'yo. Yes. Kasi, biruin mo, hindi ka na kailangan mag-appear yung abogado para sa'yo. So, pwedeng ikaw na. Mas mababa yung babayaran mo. So, siguro yung mga tao na
may problema sa utang, mas na-encourage sila na i-pursue yung legal process ng pagsingil ng utang kasi sila mismo pwede silang mag-appear. Yes, tama ka So dyan. hindi na ano no in the minds of a lot of Filipinos, no, hindi na prohibitive yung Yes. pag Yes. ano ng kaso, no, hindi na komplikado. But I want to balance this out, hindi ibig sabihin walang babayaran. Meron, may Meron pa rin. filing fees yan. May filing fees As yan. to the amount, you just have to go to the court to get it computed. Pero meron pa rin. But Yes. significantly less than what it would have been kung normal na civil case yan. Yes, tama ka dyan, attorney. What about yung mga disadvantages or baka naman may mga limitations tayo? Ano ba ang mga ano? I think the first one would be yung limitation is hanggang 1 million lang tayo. Yes. Tama ba? Yes. Yeah. Anything pag naging 1 million and 1 peso, hindi na siya covered. Yes, So, sir. I guess that's one of the limitations. Any other limitations? So pagdating dito, sir, so pag hindi kasi nag-grant yung ano mo, Kaya natalo ka. Natalo ikaw ka. yung plaintiff. Ang plaintiff yung nagdedemanda. No? yes, sir. So, ikaw yung plaintiff, natalo ka. Yes, Oh. this is final and executory. Kasi nga, no appeal na. No appeal. So Oo. talagang bawal magkamali if ever na may hindi ka na-attach dun na mga document, Mm. talagang mahihirapan ka talaga, masingil pa yon. Mhm. Oo. At saka dahil nga based on contract dapat yung ground for filing small claims cases, syempre hindi pwede dito yung mga family disputes, Okay. tumitamang yes. proseso para sa mga ganon, property disputes. Mm. At isa pa, kung ang purpose mo makulong, maturuan ng leksyon yung umutang, hindi rin ito yung prosesong para doon kasi walang criminal aspect or hindi siya criminal in nature itong Yes. proseso ng small claims. Ito prosesong to, pera-pera lang. Pera-pera lang. Kung gusto mo lang Pera-pera lang. Paano din yung ano, no? So, may mga iba't iba tayong klaseng damages or danyos na tinatawag. Do, meron tayong actual damages. Ano ba yung actual damages? Ito yung talagang nawala na pera sa'yo. Wala na pera. Diba? Pero meron din tayong mga tinatawag na moral damages. Ayan, Damages. gusto natin yan nung bata tayo, no? Ano ba yung moral damages? Yung nasaktan yung Nasaktan feelings ng ko, feelings. Hindi ako nakatulog. sleepless nights, ganyan. And dahil nagkaroon ako ng sleepless nights and anxiety, bigyan mo rin ako ng 500,000. Yung ganyan, no? Yes. Moral damages tawag dyan. May exemplary, attorney's fees. Ito ba, pwede rin to sa, sa small claims? Unfortunately, hindi po pwedeng i-raise yung mga ganitong claim sa small claims cases. Okay. So, dahil nga, ang small Doon claims, lang tayo sa actual. purpose ito, yung Oo. actual lang na Oo. pagkakautang. Okay. Yes, sir. Alright. Okay. I think that's pretty much it. Ang dami ko nang natutunan and I think yung mga nagtanong sa atin, sulit na yan. Oo, siguro naman. So guys, I hope na this you learned a lot from this video kasi this mean maganda yung tinatry nung Supreme Court natin para maging accessible yung justice sa lahat ng tao. Pinasimple nila yung proseso para makapagsingil tayo ng mga may utang sa atin, no? Whether it's anything via contract, no? Para makapagsingil tayo. Ginawang mas mabilis, less complicated, 'di ba? And easy to understand. So, Yes. hopefully you guys can take advantage of it. Okay. So, that being said, hopefully, maagamit ninyo yan and masolusyonan yung problema ninyo. Diba? So, wasn't that simple? Now, go make better choices.